Naniniwala ang isang samahan ng mga abogado at hukom sa Asia-Pacific region na hindi dapat ipagkipit-balikat ang issue ng extrajudicial killing sa Pilipinas. Posible kasing may epekto ito sa pamumuhunan sa bansa. Narito ang report ni JP Soriano. May epekto raw sa kumpiyansa ng mga foreign investor o mga dayuhang namumuhunan sa Pilipinas ang issue ng rule of law at umano'y extrajudicial debt sa Pilipinas ayon sa Law Asia. Ayon kay Attorney Christopher Leong, ang presidente ng Law Asia, kailangan i-address ang issue sa rule of law gaya raw ng issue sa EJK dahil nagiging questionable raw ito sa mga namumuhunan. We have heard and read in the papers lately of questionable extrajudicial deaths. That raises a big concern, whether or not justified, but it raises concerns and questions as to the state of the rule of law in the Philippines, and that is unfortunate. Bagaman mahalaga raw na matugunan ng gobyerno ng Pilipinas ang problema sa krimen, dapat daw maisaalang-alang ang mas pangmatagalang epekto nito. The manner in which that fight takes place will determine whether the gains, the short-term gains that Philippines have in terms of addressing its crime levels will unfortunately translate to long-term losses in terms of your rule of law. Sinabi ito ni Attorney Leong sa kanyang mensahe sa Law Asia Business Law Conference na may temang Keeping Abreast with Asian Business Law Developments na dinaluhan ng mga pinakarespetado at pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas at sa Asia-Pacific region. Dapat din daw magkaroon ng isang matatag at independent judiciary, bar, at dapat corruption-free ito. Bukod sa issue ng epekto ng korupsyon at rule of law sa pagnenegosyo, sinabi rin ni Leong na nababahala raw ang Law Asia sa bilang ng mga pinapatay na abogado, prosecutor at judges sa Pilipinas. Nakipagpulong daw ang Law Asia sa Integrated Bar of the Philippines upang talakayin ito. Hinimok din ng Law Asia ang mga nasa larangan ng pagnenegosyo sa Asia-Pacific region na aralin at suriin ang Belt and Road Initiative ng China. Maganda raw maging mapanuri at alamin kung ito ba ay investment o may koneksyon sa geopolitics. Ayon sa presidente ng Law Asia Philippines na si Attorney Edgar E. Tariela, ang forum ay pagkakataon upang matuto ang mga abogado sa Pilipinas sa mga karanasan mula sa mga legal expert para raw maging globally competitive ang legal practitioners sa Pilipinas. It is very important that we lawyers should be able to keep ourselves abreast with the developments in the region. Because the focus may be that we're just regional, but now we are going even much broader. Sagot naman ng Malacanang sa Law Asia, hindi kailanman naging issue sa mga namumuhunan sa bansa ang rule of law at mga napapaulat na pagpatay sa Pilipinas. Hindi po totoo yun sapagkat sinasabi nga ni Secretary Lopez, sila'y umattend ng mga forum where nandun lahat ng mga kinatawan ng malalaking mga investors. Minsan daw ay hindi lumabas yung issue niya. Pangalawa, sinasabi rin nila Secretary Tani Dominguez at nila Secretary Ernie Pernia, yun ngang investment ng foreign ay napakalakas ngayon at mataba. Giit din ni Panelo, kumpara sa nakalipas, nalampasan ng gobyerno ngayon ang bilang ng mga foreign investors sa bansa. Ngayon nga pinakamaraming foreign investors sa ating bansa. Hindi totoo yung sinasabi ng mga naririyan sa Law Asia. Kulang sila sa research. JP Soriano, GMA News.